Ay, Diyos ko, akala ko napakadali mag-season ng wok pan. So anyway guys, ayan yung kawali. Hello guys, unboxing time tayo. So anyway guys, ito yung kawali na na-order ko sa Shopee. So last month pa to, ngayon ko lang din siya nagawa ng tawag dito, ngayon ko lang din i-upload yung video niya kasi medyo na busy ako at maraming nauna na pending na video na inuna ko. So anyway guys, ito yung wok pan na stainless siya. Super mura niya at yung takip magkaiba yung price niya. Hindi siya magkasama ang price. Pero magkasama yung sealer na pinagbilhan ko nito. Ayan, kailangan ko na rin kasi talaga bumili ng kawali. Dahil yung kawali na ginagamit ko, hindi ko makasya yung mga niluluto ko. So ang size pala nito guys is 36 cm yung kanyang size ng kawali. Medyo malaki siya. Pwede na talaga siya sa may mga okasyon or magluluto ka ng pansit ng 1 kilo or 2 kilo kasya naman. And then itong ating takip, ganun din yung size. Kung ano yung size ng kawali ko, yun din ang size na binili ko. Super nagustuhan ko siya dahil ang gaganda ng mga feedback niya. Dahil totoo nga naman talaga, ang ganda talaga ng kawali. Super mabigat siya, super kapal niya, and then talagang pang wok pan talaga siya. So anyway guys, ngayon ang gagawin natin, iwok pan natin, isi-season natin itong kawali natin kasi yung mga chemical na ginamit dyan, pwede pala siyang dumikit sa mga niluluto natin kung hindi natin siyang iwok pan or hindi natin siya isi-season yung mismong kawali. So bakit gagawin natin wok pan o isi-season natin itong kawali guys? Kasi nga para pag nagluto tayo ng mga priprito, gisa-gisa, hindi siya madikit. So yung tinatawag na season, isi-season natin siya para maging wok pan talaga siya. So anyway guys, tinatanggal ko, kailangan nyo lang gumamit ng kung meron kayong steel ball, so kuskusin nyo yan hanggang sa likod, and then yung mismong pinakakawali. Kung mapapansin nyo guys, pagkabago yung mga kawali natin o kaldero, di ba minsan parang ang talim-talim niya pag hinawakan natin, tapos parang ang gaspang pagka hinahawakan mo or inaano mo yung mismong kawali. So dito, ngayon ang gagawin natin, tatanggalin natin yan, papakinisin natin. Kaya nga isi-season natin. So, medyo matagal lang siya. Kailangan mo talaga ng mahabang pasensya dito guys. Pag nag-season ka na gagawin mong wok pan. Akala ko nung una napakadali lang niya. Pero nung sinubukan ko talaga, muntik pa nga kami masunog. Yun lang. Di ba ko napapansin nyo kanina yung intro ko guys, ganon. So, anyway, ayan. Kasi nga, bakit siya muntik nang masunog? Nag-apoy talaga siya guys. Kasi nga, ang mali ko, hindi ko pinatay muna yung apoy. Hindi naglagay na ako ng mantika. Kaya yung nangyari, nag-apoy siya doon sa mismong ibabaw ng kawali. So kung mapapansin nyo, mayroon siyang parang dot dyan na parang itim. Yung gitna niya sa pinakagilid, yung parang mayroon makapal na parang itim. Kasi nga, yung mantika na nalagay ko dyan, kasi nag-apoy din siya dahil nga mayroon tubig yung mantika, para may tubig, parang ganon. So anyway, natanggal ko naman din siya, pero mamaya matatanggal yan. So kung mapapansin nyo guys, umiitim na yung gitna, yun yung parang nilalason na niya, yung pinaka mga chemical na ginamit dito paggawa ng kawali. So mahabang pasensya guys kasi umabot ako dito ng 1 hour and 30 minutes sa pag-season ng kawali. So ayan, kung mapapansin nyo, lalagyan nyo ulit ng mantika, pupunasan nyo, papatuyuin nyo, huhugasan nyo, and then kung gumamit lang kayo ng tong kasi mainit, and then tong, tapos yung tissue, ilagyan nyo ng mantika, patayin nyo muna yung apoy bago kayo maglagay ng mantika, and then kukuskusin nyo ngayon yung tissue dyan, palibot dyan sa kawali na yan para mag-season talaga siya, at para pag ginamit nyo sa susunod na araw ay hindi na siya madikit. Okay lang yung maging ganyan ng kulay niya kasi nga sinusunog mo naman talaga. Kadalasan nga yung iba nga buo talaga yan, itim na yan kasi sunog na sunog. Ito kasi guys, yung season ko lang yung gitna, yung medyo dito pataas ng kawali, hindi na. Kasi ang tagal ko na siyang sinisison, ayaw naman niyang mag-itim. So dyan lang ang ilalim, and then yung pinakagitna. So mamaya guys, papakita ko sa inyo kung ano nang resulta nito nung sinisong ko siya ng siguro mga 1 hour and 30 minutes. Kailangan yung apoy dito guys malakas kasi talagang ang tawag dito parang nilalason mo o tinutunaw mo yung mga chemical na ginamit dito. So ayan, after 1 hour and 30 minutes, nakita nyo na yung kawali. Yung gitna lang yung na-season guys kasi yun lang talaga yung kaya niya. Kasi pansin ko parang ang tagal-tagal ko na siyang sinisison, lakasan ng apoy. Hindi naman nag-iitim yung mga paligid, gitna lang talaga. So, yung pala, kasi yung gitna lang naman talaga lagi ang ginagamit sa paggigisa. And then, pag nagpiprito ka, yung gitna lang din ang malalagyan, di ba? Maganda din pala siya pag sinisison kasi nga,
Kung kanina sobrang gaspang ng kawali nyo, matalim yung mga paligid ng kawali nyo. Pag sinisin nyo guys, ang ganda na, ang kinis na, wala ka ng gaspang na mararamdaman or wala ka ng talim na mahahawakan sa kawali. So maganda din pala siya sinisison no, yung gagawin mong wok pan. And then hindi na siya madikit pag nagigisa ako, di katulad dati sa mga kawali ko na ganito. Talagang madikit kahit nagigisa lang ako ng sibuyas, bawang, dumidikit na siya. And din ito guys, ang napansin ko dito, pag nagigisa ka or ginagamit mo na yung kawali, kunting apoy lang, mabilis mag-init yung kawali. So yun lang guys, ilalagay ko yung link kung saan ko siya nabili yung kawali para maturin nyo. Super ganda, ang kapal ng kawali, hindi kayo magsisisi. Talagang sulit yung pagbibili nyo dito. Yun lang, bye! Thank you so much guys. Huwag nyo kalimutan mag-follow sa aking mga video. Yun lang.